Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon ay magbabasa na naman tayo ng mga verse. Alam nyo mga kaibigan, ang ating pinag-aaralan lagi ay upang maalaman natin ang mga sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan atin naman mahi-apply sa ating sarili. At may babahagi rin natin sa iba na gusto naman na makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya dito mga kaibigan, kung ating bubuksan ang ating Bible dito sa James 2 verse 5, ito ang ating mababasa. Ang sabi, dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ni Yahweh ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Dito mga kaibigan, pinili ng Panginoon ang mga dukha, ang sabi, para maging mayaman sa pananampalataya. Kung saan, ito ay nagmamana ng kaharian na ipinangako sa mga nagsisiibig sa Kanya. Alam niyo mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid, hindi naman unfair ang Panginoon na ang pinipili lang niya yung mga mahirap. Alam niyo, itong verse na ito, kung ating titingnan ang pinili ng Panginoon nung mga unang panahon, ipumipili talaga siya ng mga mahirap. Yung mga mahirap, yung mga walang kakayahan, halimbawa kagaya ng mga propeta. Wala namang propetang mayayaman, di ba? Puro mga mahihirap ang kanyang pinili. Pagkatapos, maging ang Haring David, pinili rin niya. Siya ay pinakamababa sa lahat ng kanyang magkakapatid. Utusan siya. At maging ang ating Panginoon, pinili niyang maging doon siya ipanganak sa mahirap na pamilya. Ganon mga kaibigan at mga kababayan. Kasi ang sabi, para maging mayaman sa pananampalataya. Kasi mahirap nga eh. Ano ang kanilang ikinayayaman? Pananampalataya lang sa Panginoon. Yun lang ang tanging kayamanan ng mga mahihirap na mga mananampalataya. Kaya dito mga kaibigan, ang Panginoon ay hindi siya namimili ng tao. Lahat ng tao ay gusto niya. Kaya lang noong mga panahon na yon, talagang pinili niya na doon siya magkuha ng mga taong magdadala ng mensahe sa lahat, mayaman o mahirap, sa lahat ng tao. Ang kanyang ipinapadala ay mga mahihirap. Pero tingnan mo naman yung kanilang pananampalataya. Pananampalataya ni Abraham, ni Isaac, ni Elijah, ni Eliseo, ni David. Di ba? Yun yung kanilang pananampalataya. Napakayaman sa kanilang pananampalataya. At dahil doon, ibinilang silang bilang mga taong matuwid, makatuwiran. Kaya dito, sa ating panahon mga kaibigan, ano naman ang pagpipili ng ating Panginoon? Paano natin makikilala na tayo ay pinipili ng Panginoon sa kasalukuyang panahon? Ang sabi naman ng Apostol Pablo dito sa Ikalawang Tesalonica 2 at ang talata ay 14. At sa kalagayang ito, ang sabi, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Yeshua Messiah. Ano naman ang pagkakatawag sa atin pala? Malalaman natin na tayo ay pinili at tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng ebanghelyo. At ang ebanghelyo mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, isa ito sa ating binabasa na mga bersikulo. Part yan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, kung ang nagdadala ng ebanghelyong ito ay mahirap o hindi naman masyadong mahirap, kung ang kanyang ebanghelyo na dinadala ay mula sa ebanghelyo na sinalita ng ating Panginoong Messiah,
at ng mga apostol at ng mga propeta, yan ay pamamaraan na upang tayo ay makinig. Yan ang dapat natin gawin at sundin kung ano ang sinasabi ng Ebanghelyo na ito. So ang Ebanghelyo, mga kaibigan at mga kababayan, walang Ebanghelyo na para sa sinasabing pananampalataya patungo sa kaharian ng langit, ay kundi ang banal na kasulatan. Dito mo lang makikita sa banal na kasulatan. Yung ibang mga box, yung mga ibang mga binabasa labas sa banal na kasulatan, ay hindi na yan Ebanghelyo. Siguro ito ay gagamitin na lang bilang proof sa ating binabasa, pinapatunayan na kahit na ang kasaysayan o ang mga sinulat ng labas sa Bible, maaari pa rin natin gamitin yan bilang isang pagpapatunay. Kung minsan kasi ang mga tao hindi naniniwala kung walang ibang aklat na babasahin na nagpapatunay sa banal na kasulatan. O pwede lang gamitin yan, mga kaibigan at mga kababayan, pero yung ating sinusunod talaga yung nakasulat dito sa banal na kasulatan, New Testament, yun ang tinatawag na Ebanghelyo. Kaya dito, mga kaibigan, alam natin na ang Panginoon ay wala siyang pinipili, no? Kaya lang, unang panahon, kahit sa ating Panginoong Yeshua Messiah, kanyang pinili ang napakahirap na magdadala ng kanyang mensahe noong panahon, sapagkat dito niya makikita ang tao kung magiging mayaman sa pananampalataya. Bagaman siya ay mahirap. Mahirap sa buhay sa sanlibutan. Ngunit ang gusto ng Panginoon na tayo ay yumaman sa pananampalataya upang tayo ay magkamit ng pangako na ipinangako niya kay Abraham, kay Isaac at sa lahat ng mga nagsisisampalataya sa kanya. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.